Kaya siya tinawag na pizza kasi yung taillight niya, hugis isang slice ng pizza. Ayun. Kaya gano'n. Ito yung 4G63 Turbo ng Evo 4. Oh my God! What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik na naman tayo guys syempre sa ating panibagong video. So actually papunta tayo ngayon guys ng UP Diliman. So far, ito pa lang ata yung Lancer Evolution 4 na masushoot natin. So share namin sa inyo mamaya kung anong kwento ng Lancer na to. Quick backstory lang pala guys, bakit nga ba sobrang sikat ng Lancer Evolution? Sobrang sought after niya, bakit ang taas ng value niya? Kasi syempre number 1, nandiyan na yung famous engine niya which is yung 4G63 Turbo. Sipin nyo guys, mula Evolution 1 hanggang Evolution 9 ata or 8, ito pa rin yung ginagamit nilang makina engine, no? All the way 1 to 9. Isipin nyo kung gaano katibay yan and kung gaano ka-tunable and kung gaano kalakas yan. Number 2 reason is back in the day nung nag-rally pa, nung uso pa yung mga rally, dito sumikat yun guys. Kung naalala nyo yung Galant na VR4, sobrang sikat and sobrang effective nung Galant VR4 na to. And kung maalala nyo, yun yung tinatawag na Evolution 0. Palit sila from ganyang itsura to Lancer Evolution 1, which is shorter, which is lighter, and mas maiksi yung wheelbase na ito syempre. So yung makina nung VR4 na Galant, nilipat nila sa lighter version, more agile na kotse, which is yung Lancer. Para syempre, performance-wise, mas magiging agile yung kanilang rally car. So hindi naman lang pwede tawagin lang na Lancer bigla yun. Na Lancer siya kasi syempre may special feature siya, which is yung kanyang makina. So bakit nga ba Evolution? Kasi syempre nag-evolve yung mismong Lancer, kaya tinawag nilang Lancer Evolution. So para sa mga curious dyan, kung ano pang kwento ng Lancer Evolution or kung pwede ba na bumili ka ng Lancer na normal, tapos gagawin mo siyang Evolution, para sa inyo rin to kasi yun mismo yung ginawa ng owner sa kanyang Lancer na to. So hindi natin papatagalin pa, punta na tayong UP. Tara, let's go! Okay, so nandito na tayo ngayon sa UP. Ito yung i-review natin ngayon guys. Isa tong Lancer Evolution. So ito pala yung owner. Ano pangalan natin, Papi? Chris. So ito, Evolution 4, model 1998. Yung parts niya galing Japan, dumating dito sa Pilipinas and then pina-fully restored natin. Anong kotse siya dati? Kwento nito, from Japan, front and rear cut siya. So kumuha kami ng donor car na local, yung chassis lang talaga. And then from there, inano na namin siya, full restore na yung mga parts, then yung chassis na local, and then full transplant ang ginawa namin. So ang kaha niya is local? Local yung okay. chassis niya. So ano siya, pizza no? Tama ba? Pizza. Okay. Pizza siya. So ang meron kasing, para sa mga hindi nakakalam guys, merong Evolution 1, 2, 3, yun ay mukha ng itlog. No? 4 to 6. 6.5 yung TME, no? Oo. Ano na to? Pizza na, no? Pizza na. Pops, pakita natin bakit pizza tawag dito. Kasi kaya siya tinawag na pizza kasi yung taillight niya, hugis isang slice ng pizza. Ayun. Kaya gano'n. So yung itlog, bakit naman itlog? Ang tawag doon sa itlog? Kasi makikita mo yung taillight niya, ang tawag kasi doon hot dog or itlog kasi yung style nung taillight niya pa ganun, pahaba, tapos may bilog sa gitna. Ito naman pizza kasi. Yung Evo 789, ito naman yung sa Sedia. Sedia, no? Oo, Sedia. So parang ano lang siya, Pops, no? Basically yung mga Evo, parang buffed up na Lancer, no? Evolution, yung tawag, nag-evolve, no? Parang ganun. Lalo na itong Evolution 4, ito talaga, kung makikita mo, parang Lancer pizza lang siya. Ang difference niya lang, yung Evo 4, yung number of welds nung chassis niya. Ay, ganun. Oo. Pag Evo yung chassis niya, mas lamang siya ng 250 na welds doon sa chassis. Pang-reinforce ba para mas matibay. Pero yung balakang, tsaka yung mga fender, mas malapad? Hindi. Parehong-pareho siya. Parehong-pareho. Seryoso? Kasi yung kadalasan, guys, sa Evolution 3, Pops, no, mas malapad, no? Tama? Yung 5 nito, yun, medyo wide na yung yun niya. Pala. Yung Evo 5, kung makikita nyo, may mga flarings na siya. Mas malapad yung ano niya, yung body niya. Hindi ko alam yun, may pag 4 pala. Pizza same body. Kits, syempre, nag-iiba. Meron. Ang Lancer Pizza na locally released, wala siyang mga body kits talaga. Kagaya nung sa bumper, etong side skirt niya, walang ganyan yung Lancer Pizza, and then etong likod, skirts niya na yan. Tapos wing. Though yung wing nito, kinuha sa Evo 6, pero yung Evo 4 na wing niya, yung nakalapat lang dito sa trunk niya. So, bakit naman 6 ang nilagay mo dyan, Pops? Mas type natin yung 6.
Mas malaki ba yun? No? Mas, I guess adjustable to, di ba? Oo, adjustable. Tsaka hindi kasi siya nakalapat dito sa trunk. Nakaangat yung sa 6. Kumbaga pag nag-fade yung pintura, hindi masyadong no? Hindi masyadong wala. Tsaka ito guys, ano to eh, ano siya Pops, no? Adjustable. Adjustable, no? Tsaka aluminum, Pops, no? Yeah, Tama ba? Tama. Pops, bakit naman evolution sa dami-dami ng mga naka-Civic sa atin? Sa Pilipinas? Ever since kasi na nung college ako, talagang nag-start ako sa Lancer Pizza. Una itlog. And then after that, nung nagka-work ako, nag-upgrade ako, Lancer GSR yung 2-door. Nakadalawa ako noon. Yung una, stock lang, and then yung isang Lancer GSR ko na 2-door, naging engine swap siya na Myvec naman. And then after that, eto na. Ano mas magastos, yung bumuo or yung bumili ng Evolution mismo? I think sa tingin ko right now na experience ko nang mag-build, sa tingin ko mas makakatipid ka pag buo na yung binili mo. Mas mabigat nga lang isang bagsakan. No? Isang bagsakan, oo. Parang before, nung time na before namin buuin to, meron kami nakita Evo 4, nasa around 850k. Na legit, oo. Mas mura pala, no? Oo, mas mura siya. Pero nung time na binuo na namin to, syempre may mga parts na pinalitan kami or eto hindi na pwede. Tsaka parang mas okay para sa akin, Pops, mas okay na bumuo ng sarili talaga kasi makakapili ka kung ano yung ilalagay mo, no? Tama. Ano ba, warak na yung bumper, makakahanap ka ng mas sariwa, no? Oo, pwede ka mag-source out na lang. Kung halimbawa hindi mo type to or eto hindi na uubra, source out ka na lang ng ibang parts. Medyo nakaka-stress nga lang. Oo. Kamusta yung stress, Pops, nung bumubuo ng ganyan? Nako, grabe. Kasi kapag Corolla medyo kalmado lang, gano'n, maraming kakilala. Pag Evolution, kamusta? I think okay naman siya kung hindi kami na taon na pandemic nagbuo. Kasi madaling mag-source out naman ng parts nito kung hindi pandemic. Kasi nung time na binubuo namin to pandemic So yung ibang shops, wala. Yung mga ibang suppliers, hindi namin makakuhanan. Pero sobrang stressful siya din. Stressful din. Oo. Pang maraming oras na tao, no? Pang maraming oras na tao. Tsaka pang malalim na bulsa. Tsaka kung hindi buo yung loob mo, makakasuko no? Oo, susuko ka. Tsaka bakit naman 4 ang nagustuhan mo pala, Papi? Kasi kadalasan 5, 6 talaga 6, no? 5 tsaka 6 Ako naman, ang talagang gusto ko is gusto ko nga sana sleeper type lang na Evo Parang local Lancer and then salpakan ng Evo 4 na engine, okay na ako doon. Parang hindi halata, gano'n? Oo, parang sleeper type lang siya. Pero dahil talagang gusto ko yung styling ng pizza, yung body niya, yung loob niya. So, at tapos ayoko nung may mga may mga flarings yung mga canards, gano'n? Oo. So, depende naman yun kung ano yung preference mo Yung iba, mas gusto nila yung 5, 6 kasi may mas wide yung Pero ako, okay na ako sa pizza. Tsaka ang nagdadala talaga dito, Pops, yung yung mukha, tsaka yung wing, Yeah. Kasi yung mukha nito, tignan mo, pang raling dating. Actually, yung may isang type nito, Evo 4 na rally spec siya na RS. So, yung rally specs na yon, ganito rin siya, wala lang siyang nakatakip wala siyang fog lamps. Okay, yung may cover. May cover, parang fog Pero, lamp. Mas maganda may walang takip, no? Parang mas astig nga yun. Mas mas aggressive, no? Pops, pwede makita yung nito, engine bay. Pwede. Buksan Silipin natin. So, itong makina nito, from different cars o isang buong Evolution siya? Isang set na siya. Tapos kinuha nyo, gano'n? Isang set na siya nung dumating. So, may nagbibenta ng gano'n? Meron. Secret. Silipin natin tong Evolution. So dati, ang makina nito, stock lang din? Oo, stock lang. So, ito yung 4G63 Turbo ng Evo 4. So, wala naman siyang upgrade talaga except for the intake. Intake manifold. Ito, anong itsura ng stock na intake ng ganyan? Naka-box din, gano'n? Oo, yung black lang siya na may box dito. Okay. Ito naka-mushroom HKS na. HKS. Tsaka mainit talaga, Pops, no, pagka Evolution. Madaling mag-init. Kaya meron siyang sprayer. Ay, talaga? Dito. Oo. Yung para sa intercooler. Pag medyo mainit, sprayan mo. Parang kailangan ganun para sa turbo, no? Pwede. Kay Gary, no? Pwede. Effective talaga na may sprayer. Pwede. Effective siya. Okay. Pops, magkano ang inabot? Magkano labor na lang palalagay ng ganyang makina? Labor. Actually, kasi fully built siya, full restoration siya, so inabot kami mga around 400. 400K.
Sa labor ng lahat. Labor ng lahat, paint, yung pag-refresh ng engine. Parang okay yung sinabi mo kanina na stock look na pizza tapos naka-evolution. Parang pwede rin no? Sleeper, oh. Sleeper look. Kaso kasi sayang yung bumper tsaka yung wing no? Oo eh. Ilang, ano to, Pops? 2.0 no? 2.0 Na turbo. i4. Ang horsepower rating niya nasa 280. Totoo ba na bawal siya from full stop tapos dadrag mong ganun? Parang Hindi naman. wag lang gawin palagi. Ganun. Oo, wag lang. Ang turbo kasi, pag parang hindi ka pwede mag-power shift. Ay, ganun. Oo, baka Magastos, ano? dapat medyo may may technique din sa shifting. Tsaka mabilis naman siya as is eh. Oo. Mabilis siya sa dulo, kumbaga. Mm-mm. Pero yung torque, kumusta yung torque ng ganito? Ipipin ka niya talaga sa seat mo. Malakas siya. Malakas. Ano ba advice mo sa mga gusto bumuo ng ganyang makina? Or magsalpak? Unang-una, kailangan talaga, pag magpa-project car kayo, buo loob nyo. Tsaka magsadya kayo ng mga budget for unexpected. Like, kailangan palitan pala ng ganito, ng ganyan. So, kung ito yung budget nyo, magdagdag kayo. Curious ako sa wheel set na ito. Anong sukat? Ang laki, no? Ito, 16s, JDM na wheels. Ito may AR1? Actually, hindi ko alam NS2R pala to. Okay, no? NS2R na non-cam. Ang maganda, AR1 pala Pops, yung medyo less kuhit. Parang, kesa mabilis mapudpod. Itong NS2R, ito ang maganda kapag pang daily car. 4-wheel disc brake to. Yes, 4-wheel din. Kamusta ang papi, ang compliments mo pag dinadrive mo tong Evolution mo? Alam mo, iba din eh. Kasi pag hindi ko naman siya usually nilalabas, pero pag nilabas ko siya at dinrive ko, may ibang satisfaction din na binibigay siya. Tsaka ano siya, Paps, iba kapag 90s car yung dala talaga, no? Mm-hmm. Para sa'yo, ano yung feeling kapag 90s car yung dala? Paano ba i-describe? Parang very nostalgic and masaya drive kahit makakalampag. Paps, pwede makita yung interior nito? Pwede, madumi lang. Bago natin ituloy yung ating video, kung naghanap kayo ng matinong betting site, kung takot kayo makipag-bet sa Facebook sa mga tropa nyo hindi nagbabayad kapag talo yung mapili nilang team, para sa mga gusto maglaro or gusto mag-try ng betting site na to, click nyo lang down below yung link sa baba. Tapos kapag mag-register kayo, use the code RICHPOTATO para makukuha kayo ng voucher. So mamaya papakita ko sa inyo, tapos mapupunta kayo sa tab na to. Let's go! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus. Di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register. Makakapag-bet ka na agad. No? So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet. Sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet. Wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swertehin. Recaro seat, harap likod, and then yung Recaro din yung side wheels. Pops, magkano interior ng ganito? Yung interior, hindi ko alam. Full interior. Kasi buo na siya nung nakuha namin eh. Ay, isang bagsakan talaga. Isang bagsakan, oo. Lahat to, nung nakuha namin, lahat yan. Yung interior niya, engine, body kits, yung mga door, yung mga shells, lahat, na. Ang binili lang namin, syempre, right hand yung Japan, bumili kami ng dashboard. Ang interior parts nito, Paps, kamukha din sa local? Hindi. Halimbawa, yung mga radio, yung mga aircon, iba sa local? Sa local, yung dashboard niya, ganito yung itsura, pero yung gauge niya, hindi ganyan. Ito white face. White face yan. Tapos yung aircon niya, ito kasi, climate control na siya. So yung mga local, di pihit pa. Ay, yung ginaganong-ganon? Oo. Hanggang sa Evolution talaga, Pops, no? Evolution sa kalat, Evolution sa kalat. Pops, maganda yung setup mo na no? All white tapos black wheels. No? Black wheels, oo. Pinili talaga namin yung color na yan. Black talaga? Oo. Actually, gray. Medyo graphite, no? Ganun. Oo. Lahat kasi ng Evolution na nakikita ko, ang laki talaga ng muffler eh. Bakit ganun?
Well, sa tingin ko, may improvement sa performance pag mas malaki yung muffler, mas mabilis niyang nakakahinga. Tsaka ang laki ng pipes. Tignan natin yung pipes guys. Ayun no. Ano to pipes? 2.5 or 3? 2.5. Grabe, ang laki oh. Curious ako, may nagsuscout ba ng Evolution? Parang wala akong masyadong nakikita na. Scout, no? Oo. More on SIR, yan. Tsaka ang Evolution Pops may ano? May wiper sa likod. May wiper sa likod. Ano to kasama to? Kasama yan. Flex din kapag naka-spoiler eh, no? Laki oh. Damn. Tara, subukan natin to. 90s na 90s yung ano, Pops, no? Interior eh. Sarap. Tsaka parang sa akin medyo masikip siya, Pops, no? Medyo parang crowd, manlapit ng lahat. Parang siksik eh. Parang sa'yo maluwag eh, no? Ditong side ditong side medyo masikip siya, guys. Tara, subukan natin. Kamusta, papi, ang feeling pag dinadrive mo to? Sarap. Sarap. Yung satisfaction niya. Saan mo naman ginagamit ang Evolution, Pops? Minsan, pang daily, Ang daily mo to? Ang lakas sa gas nito eh. Hindi naman ako daily maalis. Okay lang. Pero may daily car ka, Pops? Meron. Yung daily namin, pang hatid sundo sa school ng mga anak ko, yung Everest naman. Uy! Ano, no? Di ako handa eh. Kamusta yung mga kids mo, papi, sumasakay dito? Yung panganay ko, Matanda na siya. 6 and a half. Hindi pa niya nagigets. Hindi niya pa alam na Evolution daw, parang ganun. So mga papanood, after naka-upload naman to hanggang pagtanda natin. Yun, tama, makikita niya. May kita niya ano yung mga pinagkakagastosan ni Daddy. Ano to? Anong coilover to, papi? Dane. So medyo stiff, Oo. no? Medyo. Pero kailangan no? Paglikuan, no? Para sa stability niya. Narinig mo na yung yung hatak, no? Nakakatakot eh. Sinasagad mo ng RPM hanggang o hindi pa? Hindi pa. Bawal, no? Ayaw ng builder. Ang kilometers na ang tinakbo from building from the build? Nasa 250 Pa lang? Dapat nakaka 1,000 ako before i-adjust ulit yung boost. Gaano ka? Bakit? Akala ko ba pang daily mo to, Pops? Parang palagi ka nasa bahay. Ano lang siya? Pangmalapitan lang. Pangmalapitang daily pala to. Ito ang local. Ayan, pizza. Subukan natin. May sumisipa, no? Ang pangalan ng builder natin? Si Unmark Garage. Sila Kevin, si Ralph, saka si Alvin. Ayan, yung mga ever since sila Kevin ang talagang ginagawa na mga Evo talaga. Though minsan may mga nakikita ko dun mga Porsche, mga iba't ibang klaseng sasakyan din, kotse na sports car. Magaling naman sila. Grabe talaga. Sana na-enjoy niyo yung video natin na to, guys. At magbuo na kayo, Pops, no? Oo. Buo sila ng Evo nila. Budget car na. Yun lang, guys, na sana na-enjoy yung video natin na to. Kita-kits susunod na video. Peace out.